Sa kasalukuyan, marami sa atin ay may idea kung ano ang Maynila. Kung ibabase sa pananaw ng nakararami, ang Maynila ay ang kabiserang lungsod ng Pilipinas na kung saan ang mga tao ay nagpupunta upang magtrabaho, mag-aral, mamasyal, at para sa kung ano-ano pa mang mga gawain. Ang Maynila ay isang pangarap para sa mata ng nakararami, na kung saan sila ay naniniwala na ang buhay dito ay magbibigay ng tagumpay sa pag-abot ng kanilang mga pangarap. Sa madaling salita, ang Maynila ay sentro ng kaisipan at mithiin ng kaunlaran sa buhay. Ngunit, lingid sa kaalaman ng iba ay ang tunay na pinagmulan nito. Ano nga ba ang pinagmulan ng salitang Maynila? Ang Maynila ay unang nakilala bilang Maynilad. Ang pangalang ito ay mula sa salitang nila, isang uri ng halamang mabulaklak na tumutubo sa baybayin ng Look na ginagamit upang gumawa ng sabon para sa pakikipagkalakalan. Nanggaling ito sa salitang Maynila na may unlaping ma, nang tumutukoy kung saan ang isang lugar ay mayroong isang malagong bulaklak o bagay. Sa matuwid, ang Maynila ay may hahalin tulad sa mga bulaklak na patuloy sa paglago at nagmistulang kaakit-akit sa mata ng mga tao. Gaya rin ng pagsimbolo ng mga bulaklak na ito sa lungsod ng Maynila ay ang pagsisimbolo rin ito sa mga kababaihan. Ang ilan sa mga bulaklak na ito ay pausbong pa lamang at ang iba naman ay malapit ng malanta. Mababangong bulaklak na may kahinhinan sa pagkilos sa pagsabay nito sa ihip ng hangin. Mga bulaklak na sumisimbolo sa mga kababaihan at sa kanilang mga katangian. Mga bulaklak na nangarap na minsan makalaya sa tinik na kanilang pasan at umusbong sa isang magandang rosas. Ito ay isang dokumentaryo na sumasalamin sa totoong buhay na naglalaman ng isang istorya patungkol sa buhay at kinabubuhay ng mga bulaklak ng Maynila na kung saan nakataya ang kanilang buhay at dignidad. Sa aming paglalakbay, aming natunghayan ang isang batang babae na nagngangalang Jenny. Ilan taong ka na, Jeline? 11. Sino kasama mo dito yung tumutuloy? Lola ko. Paano kayo sa araw-araw? Saan kayo natutulog pag oras na tulugan? Wala. Hindi na kami natutulog. Ay, hindi kayo natutulog. Saan kayo? Paano kung inaantok kayo? Saan kayo tutuloy? Doon lang, sa pwesto namin. Saan yung pwesto nyo? Kailan ka pa nagsimula magtinda ng sampagita? 7 ako. 7. Sino naturo sa'yo magtinda ng sampagita? Lola ko. Lola mo. Nakamagana kayo? Minsan 500. 500. Ano bang gusto mo kurso sa pag-aaral? Dasal ko para makaraos kami. Makaraos ka? Tapos, ano pa? Wala magkakasakit sa amin. Ano pa? Dasal ko para makaraos kami. Makaraos ka? Tapos, ano pa? Wala magkakasakit sa amin. Ano pa? Kurang ulit. Yesu na lang ang pag-aaral. At? Pagtitinda ng sampagita dito sa Plaza Miranda. Sa hindi niya pag-imik, aking naramdaman na may biglang bumagabag sa kanyang pag-iisip at nagpasya na lamang akong ibaling ang kanyang atensyon sa iba ko pang mga katanungan. Sa ngayon, sa kanyang murang edad, masasabi nating malayo pa nga ang kanyang tatahakin sa buhay.
Sa pangalawang araw ng aming pagtungo sa Plaza Miranda, napukaw ang aming atensyon ng isang matandang nagtitinda ng sampagita sa mismong labas ng simbahan ng Quiapo na nagngangalang Ako po, Flora Angeles Marino, Hero, 18 years old na. Hanap buhay ko po ay magtinda ng sampagita. Dito po sa harapan ng simbahan ng Senyor Nazareno. Mahal na po ang Nazareno. Ay, sa pagkatrabaho, bata pa lang ako. Likas kami sa trabaho. Ang nanggigising sa amin, yung nanay ng nanay ko. Maria Angeles. Ayaw na tinatanghali kami sa panig. Simula po pagkabata, yung pagkasampagita na po talaga kinabubuhay niyo. Nagtutuhog muna ako sa panig. Kumikita na ako ng 5 pesos. Prioryo na. Anong taon po kayo nan? Nagsimula? Ay, simula po. Namimitas ako sa sampagita. Sa sampagita. Yung nung panahon ng hapon, alam ko na. Grade 1 na ako na sumiklaban digmaan eh. Hanggang sa lang. Sapat lang. Pangangailangan, pagkain, damit, lahat. Mga magkano po inaabot nun, Nay? Sa ngayon, kailangan kumita ka ng malaki dahil ang mahal ang bili. Tapos ako ng high school sa Torres High School, 1953-54. Yung oval nga doon eh. Yung oval na semyento. Ayon kay Lola Flora, may tanging payo lamang raw ang kanyang ama at kanyang lola. Ano lang, gusto ko tama na yung high school. Opo, sabi ng tatay ko, makatapos ka ng high school, dala nyo yan kay Champion. Makarating, yan lang ang may pamamanap sa inyo. Wala akong pera, wala akong bahay at iwa. Sabi na ng tatay ko. Yang karunungan yan, makatapos kayo ng high school. Maloko kang minsan, dagdag kaalaman ng utak mo yan, sabi ng At sa kabila ng mga payong ito, may mga bagay din daw na pinagsisihan si Lola. Sa buhay niyo. Meron. Yung asawa ko, tamad. Ayan, pareho. Ngayon po, ano pong ginagawa na? Patay na siya. Okay po. 3 years na. Kayo pa rin po ang bumubuhay sa Wala na papagod. Maganda nito. Kasi mahirap din yung wala kang ginagawa. Lagi kang nakaupo, lalo sa bahay, nakalit. Kasi na kaya kayo magtrabaho. Sa trabaho. Ito pa lang napapagod. Maganda nito. Kasi mahirap din yung wala kang ginagawa. Lagi kang nakaupo, lalo sa bahay, nakalit. Kasi na kaya kayo magtrabaho. Sa trabaho. Kung hindi, ayoko sa hindi. Sa totoo lang yun. Bakit po? Ako ganito po, para malakas, naikakampay ko katawan. Opo. Pag-stock mo katawan mo sa bahay, kain tulog lang, ay naku, baka manasin ako. Hindi bali payat na ganyan sa malakas. Sabi ng manay na, tinanong ako, anong gusto mong kamatayan? Opo. Sabi ko po yung magandang kamatayan. Ano nga yun? Ito ba yung natutulog na lang, tuloy-tuloy na? Ay, sabi, yan mo, pagtulog mo kukuhaan. Saka sasabihin pa rin niya daw sa akin, kailan niya ako kukuhaan. Sa ngayon, sige pa. Opo. Siya nagbibigay ng lakas ko. Ato, malay naman. So naniniwala. Tapos alas 3, makakaramdam ako ng pag-ihi. Tuloy-tuloy na ako. Bukas na yan. PCR na siya. CR, mag-ilamos, mag-ano. Tutuloy ako sa mga imahe. Nagdadasal ko. Humihingi ako ng tulong sa kapatid. Yung Divine Mercy, inuuna ko yung Divine Mercy. Tapos tuloy-tuloy ako kung kay Ninyo, sa Manila, Juan Santo Cristo, yung nakariban. Ang Lola Maria ko, yan ang sinampalatayanan niya ako sa ako ang Nazareno. Tapos punta ako sa ako ng pera. Minsan pinatatama niya ako sa nakaligtas ka kami yung 29/7. Makaraos kami mag-iina. Ang mga apo ko, matulungan ako. Kapag-aral ko pa. High school pala yung mga apo ko, yung mga anak ko. Wala kami sakit. Ayan. May last question. Sabi ng mga biyernes, tinitiyak ko sa inyo ang kalulubo. Wala kayong mga
Ako nga lang, di rayuma, wala eh. Dapat may rayuma na ako dito. Ay, Nay, huling tanong po. Bilang Pilipino po, proud po ba kayo sa ginagawa niyo po ngayon? Itong ginagawa ko. Apa. Oo, titingnan mahirap. Mahirap ang aking anak ko. Mababa. Pero sila nakakaalam. Sila nakakaalam ng buhay ko kaya sa kanila kung bakit. Manalig ka sa kanila, mahal na ina, mahal na anak. Mahal po Santo Niño. Tatlo yung pinagit niya. Sabi ng malay na, ang Santo Niño. Ang, ano yan, kerubin to. Ewan ko, kerubin niya o anghel. Sabi niya, sinaman na niya. Kasi, di ba, may Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu. Ay, tatlo rin daw sila. Talaga tayo paniniwala na talaga. Kasi mahal na ina talaga. Nararamdaman ko rin niya ang palo sa akin. Yung kastigo. Minsan nakastigo rin na ako na magandang. Halimbawa, may sinabi sa akin, nakalimutan ko, yun, nakakastigo na. Kaya nasabi sa akin na ganito. Ginagawa ko pa rin. At sa kabila ng lahat ng kahirapang kanyang dinanas, ni isang beses, hindi nakalimutan ni Lola Flora na magpasalamat sa Poong May Kapal. At sa pagpapatuloy ng aming paglalakbay, kumagat na ang dilim, at napadpad kami sa isang liblib na lugar na kung saan nakatanayan namin ang isang babaeng nagbebenta ng panandiliang aliw na itatago natin sa pangalang Marie. 34 na taong gulang, tubong Quezon, at ayon sa kanya, siya ay may kasalukuyang kinakasama. Marie, ilan taong ka na? 34. May pamilya ka? Meron. Hindi pa. Bata pa sila. Kamusta ang asawa? Pagbuhay pamilya? Mahirap. Yung pa extra lang. Extra saan? Biyahe ng tricycle. Taga saan ka rito? Tagalog. Tagalog? Quezon. Quezon. Paano ka napadpad dito sa Maynila? Siyempre, namasukan ako dati ng Masukan nakatulong? Saan? Taga saan yung pinasukan mo noon? Hindi naman, baklaran. Nagtitinda ka? Namasukan ka magtitindera o patulong? Tindera. Tindera. Magkano kinikita mo noon? Dati pa yun, 800 lang, 99, gano'n. 99. Tagal na. Kung nakilala ko asawa. Gano'n na kayo katagal? Tagal na. Gano'n ka katagal? Ilang taon? May 10 years na. 10 years. Sa 10 years na yun, kamusta ang buhay ng may asawa? Unang maayos. Anong taon yung maayos? Ilang taon yung maayos? Nung malakas pa ako nga, kumita ko na dito. Pero nung sumunod, ano na nangyari? Parang nahirapan ako. Akala na naman. Sa araw-araw? Kaya lang mas gusto ko na kasi nilagay ko. Kaya parang nahirapan ako. Minsan-minsan na lang ako nakakapunta. Nang naibaling namin ang tanong sa kung paano siya nagsimula at napasok sa ganitong trabaho, Kamusta naman? Paano nagsimula? Taglasan ko lang dyan. Naglalakad ako. Naglalakad ka. O tapos, Yun, yan ko na. nakalipas na ilang taon. Akala na
kung ano yung pinamumuhay. Ano sinasabi nila? Kaya nga minsan nalapat. Kasi nagkakaisip sila. Naghahanap sila sa'yo. Nagkakaisip ko, oo. Kinakasama mo. Nakagawa naman yun. Una. Ayoko naman. Dumating yung point na yan nila sa akin. Ano nila sa akin na ba't ganun yung nagawa ko? Tanong na ba? Chance na nagtanong sila sa'yo. Hindi naman na ba? Meron na bang chance na nagtanong sila sa'yo? Hindi naman. Tawag lang talaga ng pangailangan. Nagbabala ka bang bumalik sa inyong lugar at kasama magulang sa inyo doon? Siyempre. Kaya lang ngayon ang ginakasama ko dahil masyado malayo. Anong ginugusto niya? Bakit dito pa niya gusto Ganito lang manatili? din kasi siya. Pero ano yung pangarap mo sa buhay pa? Nitong sa edad mong 31, ano pa yung nakikita mong pangarap mo? 34 o 34. Ano pa yung nakikita mong pangarap na makikita mo sa pamilya mo? Kahit ganito lang yung ginagawa mo para Bago ko yung sarili ko, para sa panampaaraan. maghanap pa ibang trabaho. Siyempre. O kaya pagtsagaan yung pagkasyahin yung kinikita ng asawa ko. Tsaka, yun nga, gusto ko rin yan. Kung magkakaroon ng anong mga ibang basal, kahit domestic helper lang. Huwag na lang ganun. Huwag na lang ganun. Hanggang ano yung papapayo mo sa ibang babae na Mahalaga nila yung kinikita nila. Galing sa maayos, sa mabuti. Sigapin magbago. magbago para saan? Para sa sarili lang. Para sa sarili. Para sa pamilya, kung may pamilya. Ano pa? Tsaka mahirap magkasakit. Ano? Sa ngayon, ano na isasalamin mo sa isang bulaklak ng Maynila? Bulaklak. Sasalamin. Parang hindi maganda. Hindi tama. Bakit hindi maganda? Paano hindi siya kaaya-aya? Siyempre, sinong babae naman yung gusto na gano'n. Pero meron lang, di ba ba? Oo. Para gano'n yung di ba? Pero doon sa nakikita mong salamin na yon, ano yung magagawa mo para maging maganda uli maging kaaya-aya ang isang bulaklak? Ayusin. Paano maiayos? Sa paano paraan? Magandang trabaho. Trabaho. Anong klaseng trabaho ang gusto mo ngayon na pasukin? Kahit ano, basta Mababago. marunong. Kahit ano. Basta lang, para kanino mong ginagawa ito? Halit. Yung trabaho. Pagsisikap mo, kahit Sa sabihin, kita ng ganito. sabihin natin, ito Ano na pag nagbago ako? May nagbago ka. Para nga sa sarili ko kasi anak, pamilya ko. Saka, wala na rin sa ating mga ano, di ba? Kaubayan. Parang na, ano kasi. Ano yung sa mga kababaihan? Ibang pangtingin, lalo pag nalaman ano, ganun yung trabaho mo. Inisip nila na mga Pilipina, ganun, ganun. So, Para ako silang hindi rin maganda din. Kaya po, the past are only housekeeper. We're only housekeepers, you know, doing the household chores, you know. But today, modern women, many of them are now working. You know? Maybe because of the Filipino families now are big families. We have so many necessities
in life. In short, we are not living today as simple as they were before. No? Before, we had no TVs, cell phones, laptops, but today we have them all. No? And because of this, these modern inventions became necessities. No? So, women are what we call encouraged to help their husbands in supporting the needs of the family, raising their children, particularly with respect to education. What else? Yeah, particularly with respect to education. As to modesty, you are asking for modesty. Yes, sir. I think as Filipinos remain modest as they were and as they are, the only difference that we are influenced now by Western cultures. Modern Filipinos now are mixtures of West and Eastern cultures, and also West and Eastern philosophies. Sir, how about the reason why most of the women is brought into prostitution, as well as in the early age they were working? How? What leads the woman leads to brought to prostitution? Your perspective. I'm not personally aware of that development, and whether some Filipino women are now allegedly engaged in prostitution. I'm not aware of that. Maybe they are engaged now in working in support of their families here in the Philippines, but I'm not aware whether they do engage in sex work. So yung ano sir, yung in terms of age naman sir, ano po yung perspective nyo na yung sa maagang edad po is nag-work na yung yung mga kababaihan. So for example, yung may mga kababaihan na nagtinda ng mga sampagita or anything na under the labor code, whether a person is a man or a woman, as long as they are minors, they are not allowed by law to work. No? If ever you see some, let's say, some children on the street bending sampagitas, then selling newspapers, maybe they were compelled by reason of poverty. But I think the government is doing some measures to... So, based on your first question, ano ba yung pagkakaiba ng mga babae before tsaka ngayon? According kasi dun sa sinulat ni Jocano and Mendez, yung mga kababaihan ng mga sinauna, yung mga 1980 somethings or 1960s, ito yung mga kababaihan na, kumbaga, they strictly follow the gender roles. Ano yung gender roles? Pag sinabi nating femininity or yung pagiging babae ng mga sinaunang panahon, ang tingin sa atin, sa amin, mga babae, demure, mahinhin, and it's separate yung roles ng lalaki at sa babae. Clear-cut yon. Ibig sabihin, kapag ang babae ay view as a weaker sex, hindi niya kayang or pwedeng gawin yung mga trabaho ng mga lalaki. But as we progress along dun sa
sa years, no, we became highly westernized. Paano yung highly westernized? Inadapt natin yung kultura ng mga foreign, which is, number one, yung equality ng gender. So, ibig sabihin nun, pag equality of gender, kung ano yung pwedeng gawin ng mga lalaki, pwede nang gawin ng mga babae. Ano pa yung nangyari sa atin? Nagkaroon din tayo ng idea of liberalism. Diba? Mas nagkaroon ng maraming freedom ang mga babae. Dati, pag bata ka, hindi ka pwedeng makipaglaro sa mga lalaki. Kailangan ang laro mo pambabae. Kailangan ang laro mo contain lang sa luto-lutuan, bahay-bahayan, manika. Hindi ka pwedeng maglaro ng tansa, ng holen na ginagawa ng mga lalaki. Ano pa? Dati, kapag ang babae liligawan, hindi pwedeng kayong dalawa lang na lalaki yung lalabas. Kailangan may chaperon. Okay? Kasi, pagka wala kang chaperon, kayong dalawa lang nang naniligaw sa'yo, negative agad yung pananaw dun sa babae. Or, ibig sabihin, easy siya or madali siyang makuha ng mga boys. So, isa yun sa mga perceptions before. But now, as we progress, no, nakikita natin na yung mga babae, they are free to do what they want. Number one, dating. They are openly dating. Hindi na nililigawan na dating na. Pag sabi mo dating, lumalabas na talaga silang dalawa. And, exclusive na yon, di ba? Pangalawa, the women today, pwede silang maglaro ng kahit anong games na gusto nila. Either mukhang pambabae or mukhang panglalaki. Nagiging blur na yung gender roles. Kasi nga, because of gender equality. Ano pa? Ano yung mga bagay na dati hindi pwedeng gawin ng mga babae? There are certain occupations in our country na panglalaki lang. Such as what? Before, di ba, engineering, architecture is panglalaki. Pero now, marami na tayo nakita mga babae na pumapasok sa ganitong field of work, no? So, one thing I can see, bakit nagkakaroon din ng evolution ng ganon, according to studies, nagkakaroon ng compensation, sometimes overcompensations, ang babae, so that they can prove na they can also do things na kayang gawin ng lalaki. Okay? So, ano nangyayari? Masyadong malakas yung women empowerment nowadays. Pag sinabi natin women empowerment, madaming program na lumalabas so that they can help women to become stronger individual or magkaroon ng mas mataas na self-esteem. Therefore, ang nangyayari ngayon, they are overcompensating. Alam mo yun, kung ano yung kaya ng gawin ng lalaki, kaya ko rin gawin. Okay? So, they are now dominating. Paano yun? Mapapansin nyo in every classroom, mas madami ang achievers na babae kaysa sa lalaki. Tama? In certain offices, dito pa lang sa UE, mas maraming babae na employees kaysa sa lalaki. Ano pa? Yung mga sa engineering before, sa isang klase siguro meron 1 or 2 female students. But now, makikita mo almost half ng engineering students babae natin. Okay? So, ano nangyayari? Ang babae may empowerment. Ang lalaki ba? Meron. Wala. Diba? Meron ba kayo narinig na Go for Male Empowerment na program? Wala, diba? Usually, women. May Women's Month nga eh. Meron bang Men's Month? Wala. So, ano nangyayari? So, ito yung isang sagot ko kung bakit ngayon, mas madaming babae ang nagtatrabaho. Okay, sabi kasi din ni Karandang, ang babae daw, meron siyang complex na tagasalo. Pag sinabi mong tagasalo, they take the burden or the responsibilities on their own. Okay, so ang ginagawa nila, for example, in simple families na mababa ang income ni husband. So, in order to cope dun sa kulang ni husband, kailangan magtrabaho ni wife. Okay? And ano ginagawa ni wife? Since, yun nga, meron kaming tagasalo, what do you call this? Meron kaming tagasalo reflex, no? So, ginagawa namin, we try to overcompensate for the lack of yung kakayahan to provide of the men. So, anong nangyayari? Mas nagiging achievement, mas gusto ng babae na magkaroon ng mas maraming achievement para mas makapag-provide sa family to compensate for the loss or kulang ni husband. Okay, ano pa? Yung tagasalo reflex din kasi pwede yan mapasa sa anak eh. Kagaya ng mga panganay na anak na babae. So, kung hindi nila matulungan yung income ng parents, gagawa ng paraan yan. Siguro that's one reason bakit maraming vendors na mga babae na natitinda sa labas. Okay, ano pa? Marami ding babae na nasasadlak sa prostitution.
Kasi it's one way for them to try to compensate to help the family. Kasi yun lang yung way na alam nila na pwedeng makatulong sa family. At sa gayon na nga nagtatapos ang aming maikling paglalakbay sa mundo na kung saan natunghayan namin ang iba't ibang gawain at ikinabubuhay ng mga kababaihan ng Maynila. Samantala, napagtanto namin na ang bawat isa sa kanila ay mga mistulang bayani para sa kanilang mga pamilya. Datapwat, may magsasabing mali man ang mga gawain nila, ngunit ito lamang ang tanging nilang paraan upang kumita ng salapi para buhayin ang kanilang pamilya, kaysa naman sa paggawa ng masasama sa paraan ng panlalamang at pagnanakaw sa kapwa. Sinimulan man nila Melchora Aquino at Prinsesa Orduha ang pagtatanggol sa bayan, ngunit hindi naman dito nagtatapos ang puso ng kabayanihan ng mga dilag, binibini o mga ginang man. Tulad na lamang ni Shamsi Supsup, Janine Tugonon at Megan Yang na nakipaglaban ng kagandahan para sa karangalan ng bansa. At higit sa lahat, ang mga tunay na bayani na araw-araw na kumakayod para sa kanilang pamilya. Tulad din ng isang bulaklak, maganda, mabango, mahinhin, mabini, marupok, kaibig-ibig, at sabayang paggalaw sa ihip ng hangin. Sila ang tinaguriang bulaklak ng Maynila.